Naiintindihan ko rin yung pagod na na-experience ni former DPWH Secretary Rogelio Singson. Oo, si Babe Singson. Babe Rogelio Singson, Babes di ba? Singson. Kung bakit din siya nag-resign bilang bahagi ng Independent Commission for Infrastructure. It's so frustrating na nakakita tayo ng isang tao na pinaniniwalaan natin, pinagkakatiwalaan natin, tapos nakakatuwa. I'm sure marami yung natuwa nung naging bahagi siya nung ICI na sinabi nila na, teka, part ka ng ICI kasi it adds to its credibility, di ba? Oo, parang legit na legit yung ICI. Oo. May magkaroon ka ng tiwala. Oo. Kasi may credibility nga si Babe Singson. Exactly. At saka kasi dati siyang DPWH. Correct. So he understands kung Oo. paano yung nangyayaring sistema. Siya yung DPWH secretary nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Oh, very important na nandun siya, 'di ba? Kasi yung learning curve nga na narinig ko to kanina eh. Para yung learning curve hindi masyadong mahaba. Mabilis na kasi nandun na siya, alam na niya. He knows the ropes, wala na yung learning the ropes pa sa sistema. Yes. Oo. Kaya lang, yun nga, parang ramdam mo, di ba? Pag nagsasalita siya, yung dami ng frustrations as part of ICI na he wanted na magkaroon ng magandang performance, mailabas yung kailangan niyang i-deliver, and to think hindi pala sila tumatanggap ng sweldo dito. Oo, totoo. Diba? Parang Para sa sinabi bayan kasi niya, talaga. Sinabi kasi niya na ayoko naman na tumanggap ng sahod para dito sa investigasyon na to. Parang he's doing it for the government, he's doing it for the country. Oo, kaya hindi rin siya makadala daw ng mga tao niya. Kasi anong sasabihin niya? Magre-resign kayo dun sa mga high-paying jobs niyo o paying jobs. Tapos sasama kayo sa akin. Tapos wala naman kaming pasweldo sa inyo. Aray ko naman, di ba? At hindi lang yan yung nakaka-frustrate kasi di ba sabi nga niya may edad na siya. Senior 77. citizen na siya. So talagang nararamdaman na niya yung malaking impact nun doon sa katawan niya. Kasi parang nga sinasabi niya lahat na yata tumaas Sabi nga test niya, niya. first time daw niya nagkaroon ng 4 na iba't ibang klaseng maintenance. Maintenance na gamot, malamang. Oo. Grabe naman. Alam mo, halo-halo na siguro yan, no? Kasama na yung stress talaga. Kasi aminin natin, ang stress talaga, isa yan sa mga pinakamatinding cause kapag ka nagkakaroon tayo ng problema natin sa kalusugan. Ay, totoo. Hindi Naniniwala ba? ko dyan. Yes. Oo. So pakinggan po natin kasi nagsalita si dating Secretary Babe Singson sa harapan po ng media. Although nakapanayam din natin siya kanina dito, di ba sa inyo? Yes. Sa One Balita Pilipinas. Pero sige, pakinggan po natin yung sinasabi ni Secretary Babe Singson kung paano ito nakaapekto sa kanyang kalusugan. Ito po. Because of the stress, my 77-year-old body cannot take it anymore. I've been in and out of the hospital. This is the first time in my life that I've been asked to take maintenance medication for heart, high BP, for high cholesterol, high creatinine, name it, everything is red flag in my body. Grabe, di mo naman talaga siya masisisi. At saka di ba kanina dun sa interview sa inyo sa OBP, ang sinabi kasi ni Secretary Singson, nung tanungin siya kung sino ba yung nakikita niya na pwedeng pumalit sa kanya bilang bahagi ng ICI. Alam mo, hindi ko maintindihan kung ano yung naramdaman ko nung sabihin niya na wala. Kasi ayoko na madamay pa yung pamilya nila. Oo. Di ba? Isa nga yun sa mga dahilan, di ba mga kapatid, na sinabi niya na parang hindi naman sanay dito yung pamilya niya. Pati siya, dun sa pressure. Sabi niya pag lumalabas daw siya, kilala na agad siya. Oo. So, ang pressure, public pressure. Diba? Oo. Tapos may point naman. Although nilinaw naman niya na wala naman silang natatanggap na anumang death threat. Right. Wala namang banta sa kanilang buhay, sa security. But the point is, private citizen na kasi siya for the longest time. Tapos biglang, eto na naman, may lumabas na anomalya, kalokohan dyan sa DPWH at dahil minsan nga siyang humawak noong organisasyon na yan, ng kagawaran na yan, pinagkatiwalaan siya
na hawakan itong investigasyon, isa dun sa 3 tao na mamuno doon sa ICI. But unfortunately, of course, yung pamilya mo apektado kapag ka nalalagay ka sa ganyang kabigat na tungkulin. Oo, naka-spotlight sa'yo, pati na rin yung pamilya mo. Siyempre, hindi lang naman ikaw yung titingnan, lalabas kayo, kasama kayo ng pamilya nyo. Tapos kung ikaw yung nasa head, or isa sa mga head, isa sa 3 na commissioners no dito sa ICI, na sabi nga ni Mase kanina, napakabigat nito, itong responsibilidad sa ICI, at napakalaking anomalya yung mga nadiscovery natin dito, mga kapatid. Siyempre, all eyes on you yan eh. So, Oo. sino tong commissioner na to? Tapos magba-background check yung mga tao. Correct. Ganun talaga eh. Oo. Maigi pakinggan natin yung sinabi ni Secretary Singson tungkol po dyan. Please try to understand that it's not that I don't want to serve. The stress on my family, we are not used to this heavy stress, including heavy security for the family's safety. I feel that I've done what I have to do for ICI. I want to get back my privacy. Hindi na ako makagalaw ng hindi na re-recognize sa labas, ano? Kahit na i-AI po niya yung mukha ko, ganun pa rin. Alam mo, oo, ang hirap talaga ng posisyon nila at ang hirap ng trabaho nila. At ang lalo pang nagpahirap sa kanila, yung hindi mo maintindihan kung saan napunta yung pinangakong pondo para sa ICI. Kaya tuloy hindi sila makakilos. Diba yung kinukwento niya na ultimo yung laptop? Oh. Kailangan kanya-kanyang bit-bit kasi wala silang laptop. Kasi naman mga kapatid, Oh my ang inasahan goodness nila, naman. 41 million pesos ang pondo dapat mapunta sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, no? 41 million pesos. Kaso wala pa daw sa kanila. Kumbaga, wala pa sa bank account ng ICI. Kung meron man silang bank account. Oo. Wala pa daw doon. So, ibig sabihin hanggang ngayon, promise pa lang. Oo. At dapat itong 41 million na to, parang for the up to the end of this year. Yung matatapos na ang taon, wala pa rin yung 41 million. Wala ka pang nalalanghap sa 41 million. Kaya nga nakaka-frustrate. Kaya hindi mo maiwasan kung yung ibang mga personalidad, opisyal ng gobyerno, ibang sektor, iisipin na, Diyos ko naman, ano bang nangyari dito sa magbubuo-buo kayo ng isang komisyon para tumutok sa investigation na to na gustong-gusto natin lahat Oo. na matukoy kung sino yung mga taong guilty, pero paano sila magiging effective kung wala silang suporta Oo. mula dun sa gobyerno. Itong ICI, mabilisan ngang ginawa, di ba? O finorm itong ICI na to. Mabilisang binuo. So sabi niya, parang walang hindi naman wala, no? Kulang sa pondo. Actually, walang pondo nga. Wala no? nga eh. So, kulang sa pondo, kulang sa suporta, parang nilabas kayo na, sige, humarap kayo dun sa gyera, pero wala kayong mga bala. Aray ko. Parang ganun yung sinabi. Pakahirap. Diba? Tapos may sinasabi pa si Secretary Babes kanina na kulang sa ngipin. Paulit-ulit. Yung ICI. Di ba nung beginning pa lang, Oo. simula pa lang, yan talaga yung sinabi, yung ngipin-ngipin na yan, na kulang Oo. sa contempt powers. Yun. Oo. Tapos ang hinihingi daw, sabi ni Bok Ed dito kagabi, Oo. maliban sa contempt powers, ay ang nasa wish list nila ay dapat immunity from suit. Kasi hindi nila alam, kapag meron silang in-interview dyan, o grinil dyan, o kinwestiyon dyan, pwedeng sa bandang huli, kakasuhan din sila. May point So, din yun. immunity from suit. Baka sila pa Oo. yung malagay sa alanganin, ginagawa na nga lang nila yung kanilang trabaho. So, ang nagiging point of view po ng ibang mga officials ng government, ibang mga tao, kagaya po ni Congressman Erice, baka mababaliwala o kumbaga ICI is dead. Dito po sa ginawang resignation ni Secretary Babes Singson, although sa December 15 pa naman effective. Oo. Kaya lang wala pa siyang kapalit. Pakinggan po muna natin yung sinabi ni Sec Singson. Uy, Ay, nasa na yung sinabi niya? ano na ito?
Si Oo. Mr. Executive Session yun. Oo. Kasi naiintindihan naman natin kung bakit yung ibang mga individuals iniisip nila na ano nang mangyayari sa ICI. Pero mismong si Singson na rin po yun nagsabi na sa puntong ito, mas maganda kung abogado na yung pumalit sa kanya. Kasi yung engineer, kumbaga, tapos na yung role dahil naipaliwanag niya na dun sa komisyon kung paano ba yung nagiging kalakaran at sistema dyan po sa DPWH. Ito po yung sinabi ni Babe Singson. I don't think that's a fair statement. No, it's a commission work. No, I'm just one of 3 members. The burden of this problem cannot rely solely on ICI. Hindi naman kalat lang ng Malacanang ito, no? Kalat ng buong Pilipinas. I mean, this will not happen without connivance of several offices, no? Including the agency where I served for 6 full years. Ayun, yung sinasagot po dito ni Sec Singson ay yung pahayag na ICI is dead following his resignation. Oo, kaya niya sinabi, yung unang sinabi ay, I don't think that's a fair statement. Oo, na ICI is dead. Correct.